sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord. Once again, good evening, brothers and sisters. Welcome to our midweek Bible study for the year 2024. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Patuloy tayo magpasalamat sa Kanya sapagkat naitawid natin ang 2023 and now 2024, panibagong mga karanasan, pagpapala ng Panginoon, paglilingkod sa ating Panginoon, pagbibigay kaluwalhatian sa Kanya. So, again, ito na naman tayo, mag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Let's be grateful and thankful to the Lord for His faithfulness na tayo patuloy niyang ginagabayan. But before anything else, mga kapatid, tayo muna po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, kataas-taasang Diyos Ama sa langit. Purihin ka sa iyong kadakilaan sa amin, sa iyong pagmamahal, sa iyong pag-iingat, pangangalaga. Lord, araw na naman ng Miyerkules, kung saan kami makakapakinig na naman ng iyong magandang balita. Ama, dalangin namin ang iyong gabay at patnubay ng Banal na Espiritu sapagkat inaamin namin aming kawalan. Wala po kami magagawa kung wala kayo. Pagkalooban niyo kami ng understanding at pusong marunong tumanggap ng iyong pagtuturo, Panginoon. At sa bawat salitang aming marinig, Panginoon, hayaan mong ito'y maging bahagi ng buhay namin at bigyang kapangyarihan
na ito ay maisapamuhay namin. Salamat, Ama, at dalangin po namin na iyong pagpalain kaming lahat na makikinig at sa kapatid namin gagamitin mo sa pagtuturo ng iyong mga salita. Lord, we ask for thy double portion of your anointing be upon him. Lord, put the words on his mouth, Panginoon, mga salitang kinakailangan naming marinig, Panginoon. And may your name be glorified tonight. So again, Lord, we bring back to you the highest praise, the highest glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. At gaya ng dati mga kapatid, kasi may mga kapatid pa tayong wala sa kanilang bahay, nasa biyahe pa, galing pang opisina, tayo muna po ay patuloy na mag-enjoy na makinig ng mga original songs given by the Lord sa ating mga kapatiran. Ano ha? So let's sit back and relax. Ano ha? How wonderful are your gifts to me, how good they are. How wonderful are your gifts to me, how good they are. I praise the Lord because He guides me, and in the night my conscience warns me. I'm always aware of the Lord's presence, nothing can shake me. How wonderful are your gifts to me, how good they are. How wonderful are your gifts to me, how good they are. I praise the Lord because He guides me, and in the night my conscience warns me. I'm always aware of the Lord's presence, nothing can shake me. Nothing can shake me. Nothing can shake me. I'm always aware of the Lord's presence, nothing can shake me. Nothing can shake me. Nothing can shake me. I'm always aware of the Lord's presence, nothing can shake me. Ako'y nagagalak sa'yo, Panginoon. Ako'y nagagalak sa'yo, Jesus. Umaga, tanghali, hapon at gabi. Ako'y nagagalak sa'yo, Jesus. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, Jesus. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, Jesus. Salamat, salamat, salamat sa'yo. Salamat, salamat, salamat sa'yo. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. If I struggle, heaven, that there be no way. Or if I command the locust to devour the land, or if I send pestilence among my people,
If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. Then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, now my eyes shall be open and my ears attend unto the prayer that is made in this place. Then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land and will heal their land and will heal. If my people, which are called by my name, Di ko kaya isipin pag-ibig mo sa akin. Di ko kaya unawain ang pagmamahal mo. Sa bawat sandali, ikaw ang laman ng isip ko, Jesus. Panginoon, kaawaan mo ako. Di ko kaya isipin pag-ibig mo sa akin. Di ko kaya unawain ang pagmamahal mo. Sa bawat sandali, ikaw ang laman ng isip ko, Jesus.
Panginoon, kaawaan mo ako. Dahil sa iyo, ako ay narito. Musap ka, Panginoon, susunod ako. Sa bawat sandali, ikaw ang laman ng isip ko, Jesus. Panginoon, kaawaan mo ako. Dahil sa iyo, ako ay narito. Mangusap ka, Panginoon, susunod ako. Mangusap ka, Panginoon, susunod ako. Mangusap ka, Panginoon, susunod ako. Sa bawat sandali, ikaw ay papurihan. Nais ko sa bawat oras, ika'y pasalamatan. Nais ko sa bawat araw, sambahin ang iyong pangalan. Jesus, hayaan mo, ika'y aking paglingkuran. Nais ko sa bawat sandali, ikaw ay papurihan. Nais ko sa bawat oras, ika'y
the sky is above the earth, so great is His love for those who have reverence for Him. As far as the east is from the west, so far doth He remove our sins from us. Praise the Lord, my soul. All my being, praise His holy name. Oh, praise the Lord, my soul, and do not forget how kind He is. As high as the sky is above the earth, so great is His love for those who have reverence for Him. As far as the east is from the west, so far does He remove our sins from us. Praise the Lord, my soul. All my being, praise His holy name. Oh, praise the Lord, my soul, and do not forget how kind He is. Praise the Lord, my soul. All my being, praise His holy name. Oh, praise the Lord, my soul, and do not forget how kind He Gotta praise His holy name. 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 Hey, hey. Gotta praise His holy name. 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 Purihin si Yahweh magpakailanman. Pangalan niya'y laging pasalamatan. Oh, purihin si Yahweh magpakailanman. Huwag kalitan kanyang kabutihan. Purihin si Yahweh magpakailanman.
time. In His time, He'll make it happen. In His time, we've got your heart desires. In His time, with His grace and power, anything is possible. In His time, anything is possible. In His time, anything is possible. In His time. Yes, nasabayan ba natin yung mga awiting narinig natin mga kapatid? Enjoy lang tayo makinig, ano ha? And of course, hindi natin makakalimutan ang mga kapatid natin na patuloy na nagse-celebrate ng kanilang birthday for January 10, 2024. Happy birthday, of course, sa pangunguna ng ating kapatid, ang buting may bahay ni Pastor Alex, Sister Ria Bartolome, yan. Sister Klang Rabang, yan. Sister Neri Dumaraos, Sister Nicanora Lusti, Brother Nick Mariano, and of course, Brother Galo Nacional. Happy birthday, bro. And Sister Rose Sotomango, Sister Belia Sotomango. And of course, ang aking kapatid na sunod sa akin, Sister Gemma Dimaano. Yan yung aking kapatid na sumunod sa akin. Yan. Sister Merly Igharas, Sister Isa Concha, Brother JP Romion, and happy anniversary, Brother Nandi and Sister Christine Tible, Brother Mel and Sister Jem Salvacion, and Brother Engineer Ding and Sister Doktora, hindi ko makita, Doktora Tita Andal. Ito yung kapatid ni Ninong JV, ano ha? Yan. So, enjoy your day mga kapatid. And Brother Bong, take it away. Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless the figure, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy birthday and enjoy your day. Thank you, Lord. Yan, mga kapatid. Handa na natin yung ating mga sarili. Tawagin natin ang mga kasama natin sa bahay para tayo sabay-sabay, tumalon, sumayaw, kumanta, magpuri sa ating dakilang Diyos. Ano ha? So let's welcome our praise and worship team. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. At sa lahat po ng naaabot ng ating live stream, ayan. Kumusta ang buhay? Ganap at kasiyasiya, alive in Christ. Kumusta ang Comfy Family? Go forth! Let's go! Let's grow together in the service of our God. Revelations 19:16, Revelations 1:8, all Comfy family proclaim, He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and Omega, the beginning and the end, who is, who was, and is to come, Jesus! Sa
Sama-sama po tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko, kabutihan mo. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao'y pagsisigawan ko, kabutihan mo. Araw man o gabi, ako'y nananalangin sa ating Diyos Ama na dumidinig. Panalangin tinutupad, pagsubok man ay pinapasan. Pag-ibig niya ay walang hanggan sa aking buhay. Araw man o gabi, ako'y nananalangin sa ating Diyos Ama na dumidinig. Panalangin tinutupad, pagsubok man ay pinapasan. Pag-ibig niya ay walang hanggan sa ating buhay. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao'y pagsisigawan ko, kabutihan mo. Ako'y mapalad, ako'y may Diyos na buhay, isang Ama at kaibigan ko tunay. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko, kabutihan mo. Pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko, kabutihan mo. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri
iwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Patuloy po tayong umawit at magpuri sa ating Diyos na buhay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyong walang hanggang pagmamahal sa amin, Panginoon. Tunay, Panginoon, na wala kami maibabalik sa iyo, kundi ikaw ay pasalamatan. Bigay sa iyo ang pinakamataas na papurit parangal. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tanging sa'yo lamang, Jesus, ang dakilang pagsala. Hindi namin ito maaangkin, pagkat ito'y sa'yo lamang. Ikaw ay tapat at wagas sa iyong pagmamahal. Papuri at pasasalamat ang alay ko. Ang Diyos ang nagpapala, hindi niya tayo lilimutin. Pagpapala'y natatamo nitong bayan. Hinirang ang Diyos ang nagpapala, hindi niya tayo lilimutin. Pagpapala'y natatamo nitong bayan. Hinirang sa'yo lamang, Jesus, ang dakilang pagsamba. Para sa dakilang manunubos, si Jesus ang dahilan. Wala kang katulad, Panginoon.
pagpapala. Hindi niya tayo lilimutin. Pagpapala'y natatamo nitong bayan. Hinirang ang Diyos ang nagpapala. Hindi niya tayo lilimutin. Pagpapala'y natatamo nitong bayan. Hinirang. Karapat-dapat ka sa iyong kalwalhatian. Buong kalangitan sa iyo'y nagdiriwang. Kaming mga nilikha mo, aming sasambitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos. Karapat-dapat ka sa iyong kalwalhatian. Buong kalangitan sa iyo'y nagdiriwang. Kaming mga nilikha mo, aming sasambitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buhay. Kami ngayon ay malaya na. O Jesus, dapat kang parangalan. Sa'yo aming buhay, ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buhay. Kami ngayon ay malaya na. O Jesus, dapat kang parangalan. Sa'yo aming buhay, ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Sa'yo aming buhay, ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. We praise you, glorify your name. There is none like you, Lord. Sasamba sa'yo. We thank you, Jesus. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Glory to God. Ating Comfy Music Ministry. And now, kunin na po natin ang ating mga Biblia, notebook, ballpen, marker,
sapagkat tayo dadako na sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Tonight, sa pagpapatuloy po ng series ng prayer in every Old Testament book of the Bible, inisa-isa po natin ang mga Hebrew alphabet ayon sa pagkasunod-sunod. And ito na po yung pinakahuli. Ano po? Sa chapter 119 ng Psalms, verses 169 to 176. At ito po ang letrang Taw. T-A-W. Kaya mga kapatid, let's welcome our brother, my co-patriarchs, Minister Sandy Laresa. Good evening po mga kapatid, saan man tayo naroon sa panig ng mundo. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali o hapon man. Okay. Dito po tayo ngayon sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa Psalm 119. At nasa last letter tayo of the Hebrew alphabet, which is Taw. Let me read mo muna po yung Psalm 119, beginning from 169 to 176. I will be reading po sa New King James Version. Let my cry come near before thee, O Lord. Give me understanding according to thy word. Let my supplication come before thee. Deliver me according to thy word. My lips shall utter praise when thou hast taught me thy statutes. My tongue shall speak of thy word, for all thy commandments are righteousness. Let thine hand help me, for I have chosen thy precepts. I have longed for thy salvation, O Lord, and thy law is my delight. Let my soul live, and it shall praise thee, and let thy judgments help me. I have gone astray like a lost sheep. Seek thy servant, for I do not forget thy commandments. The message of the Lord. So, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, mga kapatid, alam naman po natin sa mga nauna pong nating pag-aaral na ang Psalm 119 ay hinati-hati po yan, sa Hebrew letter or Hebrew alphabet. At narito po tayo sa kahuli-hulihang letter ng Hebrew alphabet, which is Taw. What is the meaning of Taw? Ang Taw po is emblem of faith. Indeed, the Taw, the last letter of the Hebrew alphabet, is indicated in the Bible as a symbol of salvation. In the book of Ezekiel and in Revelation, it is a prophetic sign of redemption through the cross of Christ. Yan po pala ang sinisimbolo ng last letter of the Hebrew alphabet sa Bible, yung Taw. Ang kaligtasan sa pamamagitan po ng ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. In Psalm 119, beginning from verse 169 to 176, may mga salita po dyan na naghahambing o naghahalintulad po or sabihin nating nagpapatungkol sa salita ng Diyos. Ang mga nabanggit po dyan ay law, commands, instruction, and judgment. So, magko-concentrate po tayo ngayon doon sa salitang word na law. What is law? Ito po yung mga sabihin nating kahulugan ng salitang kautusan o law. Ito po ay regulation, decree, statute, imperative, canon, tenet, and ruling. So yan po ang mga kahulugan yan ng salitang law o kautusan.
Pagdating po sa salitang kautusan, hindi po nawawaglit sa isipan ng mga Kristiyano yung tinatawag na Ten Commandments. At ang ilan pang mga utos o batas ng Panginoon. Especially sa Deuteronomy chapter 27, doon po inisa-isa po yung utos ng Panginoon. Ano po, bukod doon sa 10 utos, merong mga naging hindi magandang epekto sa buhay ng tao ang pagsuway niya o natin sa kautusan. At makikita po natin yung hindi magandang epekto ng pagsuway ng tao sa kautusan ng Diyos dito po sa Deuteronomy 27 beginning from verse 15 hanggang 26. Babasahin po natin itong naging, kumbaga, ano ang kahihinatnan ng tao kapag siya po ay hindi nakasunod sa utos o kautusan ng Panginoon. According dito po sa Deuteronomy chapter 27 beginning from verse 15, pakinggan po natin, mahalaga po ito at mamaya kung ano po ang ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa pagsuway ng tao sa kautusan ng ating Panginoon. Verse 15 ng Deuteronomy chapter 27. Sabi po, God's curse on anyone who makes an idol of stone, wood, or metal and secretly worship it. The Lord hates idolatry. And all the people will answer, Amen. Verse 16, God's curse on anyone who dishonors his father and mother. And all the people will answer, Amen. God's curse on anyone who moves a neighbor's property line. And all the people will answer, Amen. God's curse on anyone who leads a blind person in the wrong direction. And all the people will answer, Amen. God's curse on anyone who derives foreigners, orphans, and widows of their rights. And all the people will answer, Amen. God's curse on anyone who disgraces his father by having intercourse with any kind of his father's wives. And all the people will answer, Amen. God's curse on anyone who has sexual relationship with an animal, and all the people will answer, Amen. God's curse on anyone who has intercourse with his sister or half-sister, and all the people will answer, Amen. God's curse on anyone who has intercourse with his mother-in-law, and all the people will answer, Amen. God's curse on anyone who secretly commits murder, and all the people will answer, Amen. And in verse 25, God's curse on anyone who accepts money to murder an innocent person. And all the people will answer, Amen. In verse 26, God's curse on anyone who does not obey all God's laws and teachings. And all the people will say or will answer, Amen. So sa pamamagitan po ng mga talatang ito, mga kapatid, ay nangangahulugan na ang isang tao, pag hindi nakasunod sa kautusan ng Panginoon, ay nasa ilalim ng sumpa. So, nakalulunos po ang kalalagayan ng tao, mga kapatid. Okay? Yan po yung side effect ng kasalanan nung hindi pagsunod ng tao sa kautusan ng ating Panginoon. Pero salamat sa Panginoong Hesukristo, meron tayong magandang balita. Bagamat ang tao ay hindi nakatupad sa buong kautusan ng Panginoon, ay meron naman pong ginawang magandang bagay ang Panginoong Hesukristo for us. Okay? So makikita po natin ito, mga kapatid, sa Romans 7 kasi, 24 and 25, dahil sa likas na kalagayan ng tao, yung human nature kung tawagin, ito po ang sinabi sa Romans 7:24 and 25. Sabi po rito,
What an unhappy man I am, who will rescue me from this body that is taking me to death. Thanks be to God who does this through our Lord Jesus Christ. So, ipinahayag ni San Pablo na kalunos-lunos ang kalagayan natin bilang tao at sino ang magliligtas sa atin, sa ating katawan na ito na nagdadala sa atin sa kamatayan, dahil nga po sa pagsuway sa kautusan ng Diyos. At ang sabi niya, salamat kay Kristo sa pamamagitan po ng kanyang pagkakatawang tao ay tinubos niya tayo sa sumpa ng kautusan. Yan naman po'y matatagpuan natin sa Galatians chapter 3, verse 13. Basahin po natin ang sinasabi rito sa Galatians chapter 3, verse 13. Ang sabi po diyan, tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nung siya'y magdusa na parang isang isinumpa sapagkat nasasaad sa kasulatan, isinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Sa pamamagitan po ng katawan ng Panginoong Hesukristo, binayaran niya po ang sumpa ng kautusan na walang iba kung hindi ang kamatayan. So, sa bawat nanalig at tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, pinapangako sa pamamagitan po yung verse 14 sa Galatians chapter 13, verse 14, na sa pamamagitan po ng pangako ng Panginoong binigyan niya tayo ng Espiritu upang makasunod sa kanyang pong mga kalooban. Matatagpuan din po natin yan sa Ezekiel 36 and verse 26 and 27. Sapagkat ang kautusan po, mga kapatid, does not give us the enablement to obey the Lord. Ang kautusan po ng Diyos, maganda po yan sapagkat yan ay panuntunan ng tao. Subalit, hindi nagbigay yon ng kakayanan sa atin upang maisagawa yung kautusan na yaon. Subalit, ang grasya o kagandahan ng loob ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu na tinanggap ng bawat mananampalataya ay binibigyan ito tayo ng kakayanan na makasunod sa kalooban ng Diyos. His grace through the Holy Spirit enables us to obey and to do His will. Yan po ang kagandahan, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Ngayon, gaano nga ba kahalaga ang law na sinasabi? Sa buhay po natin, napakahalaga ho niyan. Kung merong naging side effect ang pagsuway ng tao sa kautusan ni Lord, meron naman pong magandang ibinubunga ito sa buhay ng tao, mga kapatid. Ito yung good side naman po ng law. Sa isang bansa, mga kapatid, ito po ay nagbibigay ng national order. Kasi pagka walang law nga naman, walang batas na sinusunod ng tao, nagiging chaos ang anumang lugar, anumang bansa, magiging chaos talaga ang sitwasyon. Kaya yan ang importance naman ng law. All nations are built on law. Kaya nga po tayo sa Pilipinas, di ho ba? Ang Pilipinas ay may tinatawag na Constitution of the Philippines or Philippine Constitution. Mahalaga po yan, yung Constitution na yan. Yan po ay mga batas na kinakailangan sundin po ng mga mamamayang Pilipino. And all nations are built on law. So, nations depend on law to keep national order. Ayan. Kaya nga may mga law enforcer tayo, mga kapatid, para mapanatili ang peace and order sa isang lugar o sa isang bansa. Yan naman po ang kahalagahan ng law. And ang law ay ginagarantiyahan din po ng law ang national safety, national prosperity, and national development. Ang law is the key to success and prosperity. Ayan.
Yan naman po ang magandang bagay na nagagawa ng law o batas o kautusan. Ulitin ko po, ang law is the key to success and prosperity. At yan po ay binanggit sa Joshua chapter 1, 8 and 9. Kabilin-bilinan ng Panginoon kay Joshua. Sabi niyang ganon, wag mong kaliligtaang basahin ang aklat na yaon, dili-diliin mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. So, ginagarantiyahan po ng law, ang success and prosperity ng isang lugar o ng isang tao. So, tayo bilang tao, man was created to live by natural law and spiritual law. Hindi po mawawala yan sa ating buhay, mga kapatid. Araw-araw tayo po'y nabubuhay sa tinatawag na natural law and spiritual law. Sa natural law na lang, pertaining to God's creation, di ho ba? May law of nature na tinatawag. Isa na po dyan ang halimbawa, yung gravity. Ang gravity po, yan ay isang batas o ng kalikasan. At kung sino mang susuway dyan, sige, subukan nyo suwayin ng law of gravity. Pagka ang isang tao tumalon sa isang building, diba, hindi niya mapapasubalian na pag sinuway niya yung law of gravity na yon, ay mapapahamak siya. Kaya po, inilagay din ng law of gravity dyan upang lahat ng bagay na nasa earth, nasa lupa, ay hindi umangat, magkaroon ng maging stable, magkaroon ng yung permanent siya, kaya ho nakapagtatayo tayo ng building, nakakatayo tayo sa lupa because of the law of gravity. So, when it comes naman po to spiritual or divine law, ayan, dito na po ang salita ng Diyos. Ang divine law po is permanent. Hindi po pwedeng alisin. Okay? Yung divine law na yan. Yan po ay mula noon hanggang ngayon at sa mga darating pang panahon ay hindi pwedeng i-abolish yan. Yan ay batas o utos ng ating Panginoon. And the other law is the ritual law. Ayan. Sa Old Testament po, marami po tayo diyang makikitang ritual law. Ang ritual law po kasi is temporary, hindi katulad ng divine law, permanent. Napakahalaga hong pag-aralan din natin yung tinatawag na mga ritual law. Sa Old Testament, marami po niyan, mga kapatid. Temporary lamang po yan at hindi panghabang panahon. Katunayan, sa Old Testament, according to Hebrews, sa Hebrews chapter 10, verse 1, ang mga ritual law na yan ay anino lamang ng darating. Anino ng mga magagandang bagay na darating. So pag sinabi pong anino, hindi yan po yung tunay. Okay? Dito makikita ho din natin yung it is important to study and understand the importance of grace and God's law, so that we will not fall away from our faith in Jesus and in His finished works on the cross. Salamat sa Panginoon sapagkat tayo po ngayon ay binigyan ng kakayanan ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang grasya at kagandahang loob at sa pamamagitan ng kapangyarihang nananahan sa atin na makasunod o makatupad sa Kanya pong kalooban. So, salamat sa Diyos sapagkat yun po ang ating katatayuan ho ngayon bilang mga tinawag ayon sa kagandahang loob ng Panginoon. At sa susunod po nating pag-aaral, mga kapatid, ay uumpisahan po ang Book of Hebrews sa Bible study. At yan po makikita natin ang maraming ritual na ipinaliwanag kung anong mga kahulugan ho nun sa Old Testament. Gaya ho ng binanggit ko kanina, yun po ay anino lamang yung mga kautusan na ritual. Anino lamang po yun sa lumang tipan, mga anino, at hindi, kumbaga, ganap o tunay yung magagandang bagay na darating. At nang dumating na po ang Panginoong si Hesukristo, ayan,
yung lahat ng ritual na huyon ay kanyang isinagawa bilang pagpapatunay na anino lamang niya yon at siya ang gaganap ng mga tunay na kahulugan noon. Kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid. Tayo po ay patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos at sa susunod po na Bible study, nasa aklat po tayo ngayon ng Hebrew ang ating pag-aaralan at yan po ay i-discuss ng mga naka-assign po ng mga pastors at mga manggagawa. So, God bless us and keep us. Second